Gusto naman po nung ama po, yung babae lang po sa kanya. Ayaw po niya lalaki ang anak at gusto po niya babae lang po sa kanya. Kaya po ang gusto po yung babae lang po, nakunin po niya. At yung babae po ang makipakinabangan niya. Yeah. At pagkakahasa po dun sa anak niya po, Ayaw niya sa lalaking anak. Gusto niya babaeng anak. Dahil merong daw pakinabang para sa kanya. nasa akin po ang ebidensya, nasa cellphone ko po. Yun, andito ulit tayo mga kawal sa bundok. Ayan. Pabalikan natin yung mga bata na iniwan ng mga magulang. At nagdala tayo ng mga grocery nila na pwede nilang makain habang narito sila. Maraming salamat kay Ma'am Nitz saka kay Sir Jess na nagpadala ng pera para maibili natin ng mga grocery. Ayun. Kaunti lang din natin mga kawad. Kasi medyo malayo yung lalakarin. Hindi at kakayanin ito. Medyo mabigat yung dadalhin natin. Hindi tayo bumili ng bigas. Hindi tayo bumili ng maraming grocery. Kasi mahirapan tayo magdala doon. Siguro mag-iwan na lang tayo ng pera na pwede nilang ibili ng iba pa nilang pangailangan. Maraming salamat po ulit sa inyo panonood. Samahan niyo po ako ngayon. Pupunta tayo dyan sa tabi ng dagat. Dami napakaganda ng view dito mga kawad. Ayan. Walang kabahay-bahay. Kahit medyo mainit yung panahon, tirik na yung araw, pero mahangin. Oh. Napakahangin kaya hindi natin naramdam yung init ng panahon. Yeah. Pahinga muna tayo mga kawad. Hindi kaya ang lakad. Medyo mabigat yung dala natin kasi maraming dilata. Medyo nakakatakot lang yung lugar na Hawaii kasi wala tayong dadaan ng mga bahay. Dati na lang kung mayroong mga masamang tao sa palibot. Pero siyempre lagi tayong handa. Ano na yung dagat, malapit na tayo. Malapit na. Kunting-kunti na lang. Pati yung bahay ng mga bata sa gilid. Kunting lakad na lang mga kawad. Makarating na rin tayo. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Nandito tayo. Sana nandito sila ngayon. Apo. Bahay. Nanay, kumusta po? Ano po? May sakit po kayo? Ayun nga. Dito ka sa kabila ha? Dahil sa likod. Masama daw yung pakiramdaman ni nanay, mga kawild. Kaya pala, balot na balot kayo ng kumot nanay. Ano pong nararamdaman ninyo? Masakit po ang katawan. Sakit ng katawan. Ano pong Masakit po ang mga katawan. katawan? Dahil po sa trabaho siguro. Siya po. Pag-uuling. Siya po. Yun mga kawal, yung trabaho kasi ni nanay. Pag-uuling. Bubuhat ng mga kahoy. Yun, medyo matamlay nga si nanay. Oh. Nakainom na po kayo ng gamot. Siya na po. Siya na. Kumusta po yung dalawang bata? Ito po, may edi naman po yan. May ano po? Nagkasakit po ito. Ho. May sakit din. Kaya pala malamlam nga yung mata. Madilaw yung mata niya. Ano pong naramdaman naman niya? Trangkaso din po. Ang kaso din. Dahil siguro siya lagi silang nababasa ng ulan. Kumusta nanay? Dito na ba sila natulog sa bahay niyo? Dito na po. Siya natutulog. Dito na. Dito na po nanay kasi tag-ulan na po ngayon. Opo. Delikado. Kumusta po yung mga magulang nila? Pumunta na po dito? Hindi pa? Hindi pa po. Hindi pa rin? Kumusta? Okay lang kayo? Okay lang?
Yung mga kawarti, yung isa, medyo payat na yung katawan niya at iba yung kulay ng mata niya. Tapos si nanay, masama yung pakiramdam dahil sa pag-uuling. Kumusta po yung inuuling ninyo? Hindi pa po nga tapos. Yung nagbili pa ako ng grocery. Galing po ito kay Ma'am Nets saka kay Sir Jess. Kaya lang hindi pa ako nakabili ng bigas dahil medyo malayo. Mahirap magdala. Anong nararamdaman mo? Hindi siya nakakapagsalita mga kaward dahil isa siyang pula. Siguro di rin siya nakakarinig, nanay. May bibigay ako sa inyo, nanay, na pera. Siguro kailangan nyo siyang pasikapan. Ano po? Opo. Medyo masama yung pakiramdam ngayon ni nanay dahil daw sa paghahakot ng mga kahoy sa pag-uuling. Kaya pala, balot na balot siya kanina pagdating natin, mga Howard. Kailan nyo po tatapusin yung inuuling nyo? Nag-igi po ako. Pag-igi po kayo. Opo. Parang ano rin po kayo, mayroon ding plema. Ano po? Dahil siguro, nababasa kayo ng ulan kapag nag-uuling kayo. Kaya po. Kaya pala. Ayun, meron ditong natirang pera. Siguro, bibigyan ko lang sa iyo lahat para makabili po kayo ng gamot. Tapos yung gamot ng isang bata. Ano po? Yun, nagpadala si Ma'am Net saka si Sir Jess ng halagang 6,700. Bumili tayo ng grocery na halagang kulang-kulang 3,000. Ano po? Yan. 1, 2, 3, 4,000 po para makapagpahinga po muna kayo sa pag-uuling. Tapos bili kayo ng gamot. Yung ano po yung gamot, saka yung gamot niya. Yung medyo ano nga yung mata niya, madilaw. Patsikapan niyo po sa center. Kaya po. Kaya lang, medyo malayo po nilakarin ninyo. Marami po salamat sa nagbigay sa akin. Nagtulong po sa akin. Marami pong tulong ito sa akin po. Saka po sa mga bata. Pahinga po muna kay nanay sa pag-uuling. Ano po? Opo. Marami siguro kayong inuuling ngayon. Malaking kahoy po ba yung kinukuha niyo? Malalaki man po ang ano. Malaking. Mga ganito lang po. Gato. Opo. Hindi naman nila namimiss yung mga magulang nila. Hindi po lamang. Hindi nila namimiss. Ayaw Hindi nila po. pumunta doon. Ayaw po. Tapos sabi daw ay dahil daw pipi, pula, Opo. wala daw pakinabang. Wala daw po. Ano. Bakit daw po? Awang po po. Hindi daw makakatulong sa kanila. Opo. Grabe. Nakakalungkot mga kawar dahil pula at pipi. Pinisip ng magulang na hindi makakatulong sa kanila sa trabaho, sa hanap buhay. Yung punta natin mga kawal, yung isang babae na nakakita kung ano yung ginagawa ng mga magulang sa mga bata. Lagay po nanay pakainin yung mga bata, no? Para po yan sa mga bata. Pinadala nila. Opo. Gatas, may gatas po dito. Saka mga biskwit, dilata. Mga pang-ulam po ninyo, ano po. Tapos siya pong pera, bili po kayo ng bigas. Hindi pa ako nakabili dahil malayo, ano po. Bigas, kung meron kayong pakasayuan na isang sakong bigas para kahit paano, pang-ulam na lang yung hahanapin, ano po. Opo. Tapos yung ibang pera, Papagamot po dito. yan, papagamot po. Kailangan nyo pong may pagamot, oh. Yung mga kawal, Medyo Napatlain malam- po baga. ilang araw na po yan. Matagal na po yan. Pag alis mo pa lang po dito ay nagkasakit na po yan. Di nga po nakabangon. Hindi na nakakabangon. Ngayon lang po nga Kaya ni pala ilang medyo nagpayat siya. bangon. Yun mga kawal, medyo matagal kasi tayo bago nakabalik. Sige, pasikap niyo po agad, nanay. Ano po? Tapos kayo rin po, magbili kayo ng gamot. Tutuloy na po ako, nanay. Pupuntahan ko po yung kapitbahay ninyo. Opo. Kapitbahay nila. Ayun. Yun daw nakita kung ano yung ginagawa ng mga magulang doon sa mga bata. At kung bakit iniwan yung mga bata dito ng para na lang mga hayop na walang halaga para sa kanila. Ayun. Magandang araw po. Ayun. Ayun sila mga kawal sa loob. Ayun. Kumusta po kayo dito, ate? Kumusta po? Okay naman. Ayos, pares ko ng bahay nila, mga kawal.
kahit mainit yung panahon, malamig pa rin sa loob. Ano po? Yan si ate mga kawal, yung nakita kung ano yung ginagawa ng mga magulang daw sa mga bata. Kaya tanong natin siya kung ano yung dahilan, bakit iniwan yung mga bata dito. 2 buwan na yung nakalilipas. Nagdalawang buwan na po ang mga bata dito, wala pa pong sabing bigas, wala po. Walang binibigay na tulong. Wala po. Ang gusto ko lang po sana ay sustentuhan po nila kahit na andito po kay mama. At yung magulang ko po ay matandaan na. Wag na po sana sila mag-asa. Tsaka, may sakit pa si nanay ngayon. Opo, may sakit pa po nga si mama. Tapos siya pa mag-aalaga ng 2 bata. Opo, tapos buntis pa po yung kapatid kong yung nanay po niya. Yung nanay yung 2 bata, buntis. Opo, saan po itatakbo nila? Dito o pag manganganak po. Ang gusto ko po sabihin, doon po nila itaboy sa hospital. Wag po dito sa magulang ko. Nakwento niyo po noong nakaraan na meron silang kapatid na namatay. Meron po. Ang pangyayari po ay kapapalo daw po nung ama. Pinapalo yung bata, kaya namatay. Opo. Grabe Kapapalo yan po. Siguro pati yung 2 bata, pinapalo din. Pinapalo din po yun. Nasa akin po ang ebidensya, nasa cellphone ko po. Pinalo daw po sila ng host, tapos sinusulsulan po ba sila ng sigarilyo daw po. Nung ipunta po yun dito, yung 2 bata po yan ay yung likodan po. Puro pasa-pasa po ng sigarilyo, kasusulsul po niyan. Puro po, sugat-sugat ang likod. Kaya grabe. po, sabi ko ay, pag po sabi ay, madami po nagsasabing dalhin po sa DSWD, pero hindi ko po magagawa yun kasi pamangkin ko po yan ay. Ano po yung dahilan naman ng tatay? Bakit iniwan dito yung 2 bata? Ang gusto naman po nung ama po, yung babae lang po sa kanya. At yung lalaki po, dito po sa sa magulang pong babae. Panaghiwalay po sila daw. Ang problema nga po ay hindi po makapaghiwalay-hiwalay po at kung saan po yung babae po ay sinusundo po dito. Ilang beses na po naghiwalay po, sundo po dito. Yung kapatid ko naman po sama ng sama. Kaya hindi po nila magawa po maghiwalay. Kaya po yan po. Ilang taon na po yung yan. nanay niyan, mga bata? 22 na po yung kapatid ko yun. Bata pa pala yung nanay niyan. Tapos yung lalaki naman po yung bayaw ko po ay senior na po yun. Senior na yung tatay nila. Opo. Senior Tapos na ayaw po yun. imanan nung nanay yung... Ayaw po nilang iwanan. Ayaw po iwanan nung kapatid kong babae. Ibig sabihin pala ate, ang gusto lang nung lalaki, nung tatay, mga babaeng anak. Opo. Yun lang po ang gusto po nila. At Tapos ayaw, yung lalaki, gusto niya itaboy. opo. Ayaw po niya lalaki ang anak at gusto po niya babae lang po sa kanya. Grabe ah. Ano po kaya yung dahilan? Bakit gusto niya ibabae lang? Ang balita ko naman po, sabi daw po, may ginahasa daw po yun ng anak, kaya po lumayas. Tapos kaya po ang gusto po yung babae lang po, nakunin po niya. At yung babae po ang mapapakinabangan niya. Grabe ah. Wala pong hindi po siya sinusumbong sa barangay sa ginagawa niya. Wala po. Nakulong daw po yung dati. Ay, yung lalaki. Opo. At paghahasa po doon sa anak niya po sa una. Anak niya babae. Opo. Ayaw niya sa lalaking anak. Gusto niya babaeng anak. Dahil merong daw pakinabang para sa kanya. Gusto lang po nung tatay niya po ay babae lang po ang anak. Ilan anak niya babae doon? 2, ay yung una po ay yata po, isa po yata. Isa. Tapos dito po sa kapatid ko po, 2, yun na nga po babae. namatay. Namatay yung isang batang babae. Opo, yung bunso po. 1 taon na po yun. Kaya siguro yung 2 bata, hindi makapagsalita. Trauma siguro. Opo. Trauma sa sinapit niya sa mga magulang. Ang kawawa ngayon, yung anak niyang babae na ando sa tatay. Opo, na andun po. Yun po sanang kinukuha ko po. Oo, yun sanang mapunta dito. Yung 2 Ay, ayaw babae. naman po ibigay. Lagi po tapos binabantaan pa po kami na pag hindi pa po yung binibigay ay binabalik-balikan kami dito na ang sabi daw po papatayin. Sabi po ng kapatid ko, nagsusumbong po dito yung kapatid kong babae pag hindi daw po binigay yung pamangkin kong babae, papatayin daw po kami. Grabe. Grabe, tumayo yung balahibo ko mga kawal. Nakakatakot mga kawal na gano'n yung ugali ng tatay. Pero buti na lang pala iniwan dito yung 2 batang lalaki kasi marurugado lang. Baka nga mamatay pa katulad ng bunso. Opo. Ang kawawa ngayon yung babaeng naiwan doon. Opo, yun po Sa ang edad na lang kawawa. po ano yung pwede niyang gawin. Ayaw naman daw ibigay dito sa kanila.
Kasi sila sana yung pwedeng mag-alaga dito. Babalik na tayo bago magdilim kasi malayo pa yung lalakarin natin. Ayun, pauwi na tayo mga ka-wild. Hindi tayo masyadong nagtagal kasi medyo malayo pa yung lalakarin natin. Saka medyo masukal yung lugar. Ang problema, naiwan natin yung jacket. Naiwan ko yung jacket ko doon. Kaya lang hindi na ako nakakabalik dahil medyo malayo na yung nalakad ko. Yun pala mga ka-wild, yung nanay pala ng mga bata, isang 22 years old na babae. Kapatid pala yun nung in-interview natin, isang babae, yung kapitbahay. Tapos yung tatay naman ng mga bata, isang senior na 70 years old na, may edad na. Grabe. Nakakalungkot isipin na dati na raw nakulong yung tatay na yun dahil sa pagkakahasa sa sariling anak. Pero di ko alam kung bakit nakalaya pa. Kasi meron sila ngayon 2 anak na nasa kanya. Kung totoo yung ganong kwento, delikado, kawawa yung 2 bata. Salamat mga ka-wild sa pagsama niyo sa akin hanggang dito. Siguro, pagbalik natin, saka na lang natin balikan yung jacket natin.